Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin ay ang inyong designated takas, si Sara Delulu, no? Bukekeng Itok-Itok Tamilmil Duterte. No, alam niyo naman siguro yung mga ginawa niya, yung kanyang tantrums na spoiled brat na bata na para po uulitin natin. Para ma-divert sa kanya yung issue. Mawala yung mga usapin unang-una kay Kibuloy na hanggang ngayon walang alam ang ating mga otoridad kung nasaan siya. Walang alam ang mga otoridad kay Alice Guo. Sa Pogo, ongoing ang hearing, mainit yan. ICC, no? Si Trillanes nag-iingay. Dinadivert sa kanya. Siya na. Bakit? Di ba nagtantrums dahil sa sinabi ni PNP Chief Marbil? Nakakatatlong salita na daw si Marbil, siya isa pa lang. Tanga ka pala eh. Bakit hindi mo inayos yung issue na yan tungkol sa iyong security escort na 75 na pulis? Bago ka tumakas papuntang Germany sa kasagsagan ng Karina. Yung mga minions mo, inaalipusta ang aming Presidente Marcos dahil daw sa sinungaling sa 5,500 na flood control. Yung tatay mo nga, 11,000, wala rin nagawa yung kanyang flood control. O, di ba? Kung ayun lang naman. Di ba? Payabangan na lang. Ang tatay mo ang malaking sinungaling. Eto naman, sinungaling din. No? Bakit ko sinabing sinungaling? Kasi sabi doon sa kanyang unang letter, 75 daw ni-relief. Hindi po ni-relief. Ni-recall naman. Pero sinabi ni Marbil, hindi naman po lahat. 31 lang yung kinuha. Diba? Tapos may pasaring pa siya doon sa letter niya na sana sa pagkinuha mo itong mga to, wala na akong marinig na angal tungkol sa paglaganap ng droga at kriminalidad. Tanga-tanga, no? Yung tatay mo nga eh. 'Di ba? Hindi rin nasolve ang problema at mga krimen. Lagi po nandyan yan. Tatay niya, diktator, ganun pa din eh. Wala eh. Kasi bakit? Protector ng drug lord eh. 'Di ba? Naglintaya, nag-open letter kay Marbil. Tapos ngayon, nagpapaawa, umiiyak. Tinanggalan ako ng 45. Ibalik nyo yan, ibalik nyo. Kasi daw yung mga 45, mga pulis ko na yan. Dapat yung mga ganyan security escort, rotation yan para hindi nyo sila mamanduhan. Hindi nyo sila mautos-utusan na nagawa sila ng mali para sa inyo. Di ba sabi niya, kilala daw yun, pinili ng tatay niya para sa kanya. Alam mo na, mamanduhan nyo yan. Magiging loyalty ng mga pulis ay sa kanila. Di ba dapat yung mga yan apolitical, hindi nagagamit ng mga politiko? Alam po yan ni PNP Chief, ex-PNP Chief Bato na ngayon ay senador. Ngayon, meron silang pinapalaganap na mga balita, no? Na meron daw. Unahin muna natin to ha. Ito, yung kanilang 1 million peso, attack dog. Maggapatak-patak daw ang 10 milyong OFW para sa sahod, allowance ng mga volunteer security force ni BP Sara Duterte. Mga gago pala kayo eh. Nasaan yung katotohanan yan? At sa palagay nyo, gagamitin nyo pang mga OFWs para lang sa kapritsyo ng inyong BP? Magkano lang ang sahod ng mga OFWs imbes na ibigay pa sa inyong BP Duterte ang mga sahod niya, yung mga kakapiranggot para sa kanyang seguridad na sinabi niya naman hindi ko kailangan ng security para ako ay magtrabaho o ulit-ulitin niya pa. Kaya niyang magtrabaho kahit na walang security. Bakit kayo manghihingi ngayon? Bakit niyo uutiin ng mga OFWs na ginagatasan na nga ng mga vloggers and influencers ninyo? Diba? Ang tatangan nyo namang OFW. Kung ibibigay nyo pa yung kapiranggot yung pinagkakitaan na pinagkakaanuhan nyo ng dugot, pawis ninyo, ibigay ninyo sa pamilya ninyo. Maraming pera yung mga Duterte. Huwag kayong magpakabulag, tanga-tanga nyo lang, di ba? Anong sabi niya ni Duterte? Sara Duterte tells supporters,
Don't let anyone get away with harming my family. Sinong mag-harm sa pamilya mo? May ebidensya ka? Hindi porket nakitaan kayo sa video camera sa CCTV sa airport, may harming na. Lahat naman dumadaan doon. Siyempre may mga CCTV, kailangan maging active. Anong gusto mo? Hindi active? Paano pag sinabing hindi active yung CCTV at may hindi magandang nangyari? Sinong sisisihin? Di sisisihin naman yung mga airport authorities. Bakit hindi yan nakasindi? Dapat 24/7 nakasindi yan. Ganun na naman. So para sa'yo, i-turn off yon. Para lang sa'yo, huwag gumana yon ang CCTV. Sino diktador? Diba ganyan ba ang gusto nyong iyupong presidente? Ganyan ang gusto nyong mamuno? Hinihikayat kayo? Ha? Bakit? Akala ko ba? Ayaw niya ng security details. Diba? Ayaw niya ng security escort. Bakit mo ini-involve ang sambayan ng Pilipino dahil lang sa'yo at sa pamilya mo? Gago! Mga tanga kayong mga supporter. O sige, magpakabulag kayo dyan sa gaga na yan. Spoiled brat yan, si Fiona. Putang ina naman. Ha? Mga ulol. Yang designated survivor nyo ay nauulol. Dilulo nga eh. Ha? Diba? Ayan pa, sabi niya, hindi nyo kailangan mag-ambag-ambag. Nako, paawa effect, pa-superstar, papansin, mga kababayan. O ngayon, eto pa, ha? Itong sinabi ng mga gunggong nilang mga supporter dyan ng mga senador. Ha? Eto, yung 4 na yan, tingnan nyo. 3 dyan, re-electionist, yung isa, gunggong. No? Ayan no, si Bato, nananawagan sa mga retired officers ng AFP at PMP na mag-volunteer daw. Come on. Guys, huwag kayong magpauto dyan. No? Si Bongo, ayan kung ano nang pinagsasabi. Si Amy, ibalik daw yung ni Sarah. At sino daw ba si Marbil? Di niya kilala. Nang maliit pa. Di ba? Parehong-pareho sila ng BFF niya. Di ba? Parehong-pareho ng ugali. They have flair for dramatics. Tama yung sabi ng kapatid mong bunso. Hoy, tamilmil. Kayong dalawang babaeng biatch na Karen, pareho kayo ng ugali. You have flair for dramatics. Bagay kayo sa teatro. Ano naman ang sabi ni Robin Padilla? Hinihikayat niya yung mga former MPAs daw. Ang sabi nyo, target siya ng MPA. Tapos hikayatin mo yung mga former MPA na meron ng certificate of Hindi pa rin yan. Tanga-tanga kayo mag-isip talaga. Mga animal. Diba? Ano pa? Anong ginawa ngayon ni Tamilmil? Nagpapasalamat daw siya dun sa 3 bugok. Ano ang sabi ng PSG? They are committed. Bakit ka nagre-reklamo? Hindi naman pala lahat tinanggal. Ano lang ang ni-recall? Yung 45, tapos ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Tapos sasabihin mo, nagdadrama ka. Ulitin ko, hindi ko kailangan ng security details. Ilan bang security mo? Ha? Ilan, mga kababayan, ang security niya? Ano ang sabi dyan ni Barry Gutierrez? Ha? BP Duterte started with 433 security personnel. Biruin nyo, 433 para lang sa kanila o nung pamilya niya. I-divide nyo nga yan sa 4 kasi asawa niya sa 2 anak. Divide nyo. 100. Ha? 100 sa kanilang 4. I-divide nyo ng 24 hours yun, 3 shifting group. Ilan sa isang araw? Mga 30 sa isang tao? Diba? 100 sa 24-hour period. Grabe. Ang daming nilulustay na pera lang sa kanya. BP lang naman siya. BPing tamad pa. BPing designated takas. Puro daldal lang naman. Walang ginawa. Mamaya sasabihin natin dito yung isang quote card ng isang political analyst. Ano pa sabi ni Barry Gutierrez? Si Lenny nga 83 lang noong 2020. Tapos binawasan pa yan Ang total naging 75. Tapos may pa-open letter ka pa. Si Lenny nga walang sinabi. Mas kinalutang din yan. Hindi siya nagreklamo. Sino ang mas matino ngayon? Sino ang takot ngayon? Sino ang duwag ngayon? Sino lang yung maingay? Sino lang yung madrama? Di eto, putang ina, nakita lang sa CCTV yung anak mo, yung asawa mo. Ibig sabihin, meron ng threat sa buhay ninyo? Ako nga, yung anak ko, nakikita pa sa camera Hindi naman wala namang threat. Yung mga anak nga ng Pangulo, yung 2 ibig sabihin, hindi sila pwedeng protektahan? Wala nga silang sinasabi. It's part of a public life.
It's part of your public, being a public official. Eh yung mga anak nga nung mga king and queen, sila Princess Kate at William, nakikita yung mga bata, may threat ba sa kanila? May threat ba sa'yo? Really? Come on. Yung mga tauhan nyo lang na mga tanga, mga minions ang nagsasabi niyan. 'Di ba? Ano pa sabi diyan nung isang butiki na lawyer? They want to diminish her popularity. Eh wala na nga po talagang popularity, bagsak na ang political capital niyan. Ha? Sige, ilaban nyo sa 2028. Tingnan natin. Yung mga tauhan nyo sa 2025, tingnan natin. Gunggong pala kayo eh. No? Dinadivert lang ang usapan. Ha? Dinadivert niya. Nasabi niya, political. Ha? It's a political, it's a threat to my security, to my life. Ha? Ano pa ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan, sa video? May video. Ang sabi ni Harry Roque, pag may di daw magandang nangyari kay Tamil Mel, ang dapat sisihin o ang suspect ay si Marbel. Kita nyo yan? Nagsasalita ng tapos si Roque, ha? Di ba? Hindi na pwedeng idaan sa korte, hindi na pwedeng imbestigahan si Marbel, basta siya kaagad ang ikulong ninyo. Siya ang may kasalanan dahil tinanggal yung 45. Anong ginawa nung iba? Ha? 433 minus 45. Ilan? 8, 2, 9. Ilan yon? Sige nga. Meron ka pang 388? Di ba? Tama, mali. Anong ginagawa nung 388 na security escorts? Anong ginawa nung PSG? Bakit nasaktan itong si Gurgur? Ha? Tapos sisisihin nyo si Marbel? Gago! Ang biglang tumbok kay Marbel, halatang halata, planado, mga gago, tulad ng planado nyong pagpa-destabilize kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga gonggong. Ngayon, ito pa mga kababayan, ha? Ngayon, sa panawagan nilang yan, tignan nyo tong MNLF na to, the Moro National Liberation Front, Davao State Chairman, we can provide security to BP Sara if it is necessary. Tingnan mo. Ano ba to? Anong grupo ito? Ha? Kita nyo yan? Ibig sabihin, ang panawagan nitong si Tamil Mel ay covert na para magkaroon siya ng private army. Pag lumaki na sila, lumago na sila, that's the time they want to do. To destabilize, to take over the legitimate presidency of our PBBM. Yan po yan. Kasi hindi nila makuha sa maisog rally nila eh. Hindi nila makuha sa pulboronic video. Anong gagawin? Build an army and then brainwash them to put President Marcos down and we take over. Ganon po yan. No? Baka gagawin nila yung revolutionary government, patay na, bago ng constitution, ilang taon mamumuno. Di ba? Ang galing! Ang galing lang, mga kababayan. Huling-huli ang kanilang plano. Ito po ay isang covert operation lang, diversion, para hindi siya mabatiko sa Karina kasi tumakas. Pangalawa, sa mga issues kay Kibuloy, sa mga Pogo, kay Alice Go. Sa kanya lahat divert sa akin. Kasi ako ang magaling, pagagalitan ko lang si Marbel, mumurahin ko, sasabihin ko, batas ka lang. Hindi ka Diyos, ikaw, BP ka lang, hindi ka presidente, gaga. Mamay malalaman nyo anong sinabi ng mga ilang mambabatas dito. Pati si Larry Gadon. Pangatlo, they are building an army. Para pag lumakas sila, they will topple o pababagsakin ang legitimate presidency ng Pangulong Bongbong Marcos. Iti-take over nila ang democracy and then probably they will declare revolutionary government, parang yung kay Apo Lakay, tapos babaguhin na ang saligang batas for her to stay in power or yung tatay niyang kupal o silang mga Duterte na patuloy ang pamamayagpag ng droga, ipamimigay na ang West Philippine Sea sa mga inchik, patuloy ang patayan. Ayan po yan. Di po ba? Tama, mali. Kasi may kumakampi na, the Moro National Liberation Front. Di ba? Isa yata ito sa binigyan ng mga amnestia ng Pangulo. Tama, mali. Correct nyo na lang ako, no? Kung hindi, sorry naman po. Okay? Ngayon, dyan sa mga sinabi ko, mag-antay tayo. Tingnan ninyo. Tuloy-tuloy po ang kanilang destabilization plot. Hindi umubra, ulitin ko, sa maisog rally. Hindi umubra sa pulburon video.
Ha? At kung ano-ano pa. Kaya dadaanin na lang ito kay Duterte, Sara Duterte. Sasabihin may threat sa buhay ko. Yung mga gunggong nilang followers at yung mga sip-sip na gustong makinabang tulad nung nangyari kay Kurikong, ayan, let's do the revolutionary government. Mag-id sa people power tayo pero Duterte style. Bang, 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 bang. Ganon. Kaya dapat sa National Security Council ni Pangulo, tingnan mo sino yung mga, yung mga kampon ni Judas Iscariot. Marami pa rin dyan, yung mga loyal kay Duterte. Kasi feeling nila, si Duterte lang ang magaling. Walang karapatan ng iba na mamuno, kundi Duterte lang. Kasi napakahusay. Anong napakahusay? Napakahusay manggago ng mga kapwa Pilipino. Kasi ang loyalty na kay China. O, di ba? Eto, mga kababayan, ano po ang sabi ng mga mambabatas dyan sa kanyang mga pinagsasabi? Unahin natin si Larry Gadon sa quote card ng GDM. Hindi yung political harassment. Kasi yan ang iniiyak niya. Iyak ng iyak kasi. Pinopolitika ako. Nanganganib ang buhay ng pamilya ko. Nakita sa CCTV. Tay, sige na. Gawin mo na. Uy, pulong. Ganon. Sabihan mo yung mga natin. Yung mga minions natin. Mag-ingay kayo. No, kunwari ganito, tinanggalan ako ng 75 na pulis. Akala mo noon, walang natira sa 433. Sinungaling, 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 sinungaling. Big, fat, green liar. Ayun, bakit green? Di pa Fiona. Si Fiona nga napakabait dun sa Shrek. Tapos itong Fiona na ito, napakalaking sinungaling. Gago. Ay, nako. Akala niya, mabibenta niya tayo doon. Ang naniwala lang sa kanya, yung mga gonggong nilang mga minions, yung mga lusaw, Duterte supporter. Kasi yung DDS, dayok-dok Duterte supporter. O ayan, ano ang sabi ni Gadon? Hindi yung political harassment kasi marami namang naiwan. Wala yon. Napakalayo naman. Walang political harassment yan. Wala tayong ginagawang political harassment kay BP Inday. Yun nga ang nauna niyang naisip kasi nga, paawa effect. May 10 milyon daw na mga OFWs, magbibigay daw ng pira nila. O kung maniniwala kayo, magbibigay kayo, di gago pala kayo. Maski na pera nyo yan, pero gago pa rin kayo. Instead na unahin nyo ang sarili nyong pamilya, hindi kayo sisigaw ng nagugutom kayo, naghihirap kayo, no? Ang taas ng bilihin sa Pilipinas, pero ibibigay nyo lang para kay Duterte, gago. Diba? Nakakontribute ba kayo para sa kalagayan ng bansa? Hindi. Hindi siya ang presidente. Ngayon kung nag-contribute kayo dyan, baka nag-contribute pa kayo sa destabilization plot nila. O ano kayo? Di mga hudas din kayo. Pasensya naman. Kung kayong mga OFW na tinuturing naming national hero, huwag kayong magpaka-national hero dahil magiging parte kayo ng destabilization plot. Any contribution to this Duterte is a form of pure stabilization plot kasi ang grupong ito ay destabilization group. Diba? Kakahiya po kayo. Ibigay nyo yan sa pamilya ninyo dahil mas kailangan ng pamilya ninyo para sa konting tulong, ginhawa na mararamdaman ng mga family members ninyo. Kaysa sa mga to, mayayaman po yan. Mga billionaires yan. Mahiya kayo. Sasabi nilang mahalin natin ang Pilipinas. Tumakbo siya Sa Germany, anong inatinan? Kung hindi Taylor Swift concert, maisog. Meeting. Di ba? Alam naman natin ng maisog. Grupo ng mga destabilization, nagpalabas ng peking video. Ano kayo? Kung magbibigay kayo ng pera dyan, kung magbibigay kayo ng contribution. So therefore, we will be assuming, iisipin namin, parte kayo ng destabilization plot para sa bansa. Ano kayo? Mga hudas. Di ba? You did not contribute to the development of our country kasi kung patuloy na lang na ganyan, bagsak-bagsak. Walang mangyayari. Sino mga foreign investors ang papasok dyan? Ayaw nila sa Duterte? Ang papasok lang na investor dyan, mga inchik. Ginago na kayo ng mga inchik Hindi nga tinapos yung Mindanao Railroad project nyo. Tapos pababalikin nyo sila. Tapos ginagago ang mga kasundaluan, mangingisda sa West Philippine Sea. Pababalikin nyo sila. Ang inilalaban lang ni Tamil Mill ay ang kanilang personal interest at ang interest ng Chekwa. Ano pang sabi dito ni itong si San Jose del Monte Representative Rida Robles.
on Duterte's reaction over PNP's recall of her 75-member security. Childish tantrums lang yan, BP Sara. Oh, tingnan mo. Ito, hindi kilalang ano to Hindi ko kilala to. Pero, representante. Sabi niya, childish tantrums, bakit niya nasabi? Malay mo, experience niya sa mga anak niya. O kaya sa nakikita niya. Pasensya naman po, representative kung totoo naman, kung magulang siya. Ako, may anak akong ganyan, tantrum. Ay, nako, kagalitan ko pa. Truth is often surrounded by a bodyguard of lies. In the case of BP childish tantrums against the move to reduce by little her garrison of guards, she has modeled the issue, supplanting facts with theatrics. Wow! Ang tindi ng English. RN 2 cents. I-convert mo nga ito. Ang katotohanan ay kadalasan napapalibutan ng kasinungalingan. In the case of BP childish tantrums, sa kaso ng ating Vice President na parang batang nagloloko, against the move to reduce, para daw bawasan ng paunti-unti yung kanyang garrison, yung nakapalibot na gwardiya, she has modeled, ginawa niyang putik, supplanting facts with theatrics. Imbis daw na may katotohanan, ibigay ang katotohanan, ginawa mong teatro, ginawang drama. Totoo naman yung sinasabi ni Marbil. Nakipag-usap kami. Ang sabi ni Sara, hindi daw. Baka hindi siya nakipag-usap direkta doon kay PNP chief, kundi yung kanyang officers. Hindi niya sinabing siya ang mismo nakipag-usap Di ba? Ang sabi ni Marbil pa, may tinira naman kami, may 45 pa. Kasi sabi ni Sara may darating pang sulat kay Marbil para ibalik yung 45. So therefore, sinungaling siya. Sa unang statement pa lang, 45 yung sinabi, 75 yung sinabi. Kahuling-huling sulat nung pangalawa niyang open letter, 45 pa pang ibabalik niya. So therefore, ilan lang kinuha sa kanya? 30. Di ba? So sino sinungaling? Kaya tama rin to. Childish tantrums ka lang, sinungaling ka pa. Obviously, targeted daw siya. Gago. Yung tatarget sa'yo, sino ka ba? Di ba? Wala ka ng political capital, wala ka ng sino lang bang kakampi nito sa representante? Yung kapatid niya, saka yung ano lang, yung Duterte youth, si Cardema, yun lang nagtatanggol sa kanya Di ba? Ang kapal ng mukha Wag daw ilagay siya sa alanganin ang kanilang seguridad. Gago ka pala. Doon pa lang sa first page ng iyong open letter, sabi mo, uulit-ulitin ko. Hindi ko kailangan ng security. Tapos sasabihin mo, kami ang maglalagay sa alanganin, ang kapulisan. Ikaw ang naglagay sa alanganin ng buhay mo, ang seguridad mo. Dahil sinabi mo hindi mo kailangan. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka na wag ilagay sa alanganin ng iyong seguridad. Gago! Tapos sisigaw ng political harassment. Sino nangaharas sa'yo? Apolitical lang mga pulis. Naintindihan mo ba yun? Di ba? Sabi ng kapulisan, we are apolitical. Wag mong isipin na may dumidikta sa kanya. Di ilabas nyo kung sino yung dumidikta kay Marbil. Kung may dumidikta kay Marbil, tanggalin ninyo as PNP chief. Dahil nagiging political na siya. Dapat apolitical siya. Sige nga. Bakit ito? Hindi niya mailabas yung pangalan. Tulad nung Tambaloslo. Sino? Ito. Sino? Sino yung nagpo-political harassment sa'yo? Hindi pwedeng si Marbil. Apolitical nga siya Diba? Pag sinabi nating apolitical, nasa gitna ka lang, neutral ka. Tapos sisigaw ka ng political, ilabas mo. Anong sabi ni Junicio? Manila 1st District. Huwag iyong puro politika. And it's not like talagang wala na siyang security. Meron pa rin naman. And how many security does one need? Tama. Ilan nga ba? Ilan? Diba? Tangina. Sabi nga ni yung napanood ko yung usapang kongreso, tatlo sila, si Representative Chua ng Manila, si Majority Leader ng House, si Dalipe, at yung isa, si Dong Gonzales, mataas din ang posisyon. Sabi ni Dong Gonzales dagdagan ko lang yung sinabi ni Representative Chua. Ang sabi niya kami nga po, dalawa lang Minsan nire-recall pa, hindi kami nagre-reklamo. Di mag-hire siya ng mga private escort niya. Marami naman siyang pera, di ba, yung si Tamil Mail. Tama naman to. And how many security does one need? At the end of the day, the BP is secured. We wish her well doon sa bakasyon niya na rin much needed break na pinuntahan niya. We hope that she gets to rejuvenate and enjoy her much needed break. Tingnan mo, nagdala ka ba doon ng security mo?
Yun pala eh. Ano ka pala sa security mo? Bakit ka lumabas ng bansa? O baka may mga galit sa'yo dyan, yung mga kinakatakutan mo mga MPA. O, di ba, lapit-lapit niya sa Netherlands? Di ba, mga kababayan? Sige nga, wag kami ang gaguhin ninyo. Ha? Mga gunggong pala kayo eh. Nakakahiya naman kayo. Visit, mga kababayan. Lahat na lang gusto sa kanya attention. Sa bagay, diversion nga siya eh. Diversion siya. Yan ang utos sa kanya. Meron taong nasa likod niya. May nag-uutos sa kanya, mga kababayan. Oh. Diba? Gaguhan lang naman pala. Yun pala ang gusto niya. Gaguhan. Ay, nako. Susme. Hindi nag-iisip eh. Akala naman nila lahat sila palagi ang tama. Nakakabanas, mga kababayan. Ay, nako. Ewan ko sa mga taong ito. Ito pa, mga kababayan, sandali lang, hahanapin lang natin, no? Para makita natin ang mga kagaguhan itong mga animal na ito. Mga hayop eh. O eto po, mga kababayan, tignan pa natin ito, hayop na itong mga to. Ano ang sabi ni Representative Joel Chua, 3rd District of Manila? On the contrary, tingin ko naman, wala namang pamumulitika akong nakikita. Tama sila. Walang political harassment. Si Gadon, walang political harassment. Yung isa, si Dionisio, walang political harassment. Yung isa naman, childish tantrums lang yan. Walang political harassment. Kasi wala nga. Sinong mamumulitika sa kanya? Sila nga ang namumulitika. Binabaliktad nila eh. Ang galing nila eh. Diba? Ang galing nilang maggawa ng kwento kasi na nang gawain nila. Magtanim ng ebidensya. Eh wala ngang ebidensya, magtanim ng kasinungalingan. Ayun po yun. Baka mamaya, dinadivert lang niya ang issue dahil naalala ninyo, sumagot siya tungkol doon nung pumutok ang issue nang siya ay nagpunta sa Germany sa sagsagan ng bagyo. Correct! Diba? Ang talino ni Joel Chua, nakuha yung gustong gawin ni Sara Duterte. Para hindi siya mabatikos doon sa kanyang pagtakas sa kasagsagan ng Karina, ay sagutin ko na lang, birahin ko na lang si Marvel. Sa bagay, pulis lang yan. Batas lang yan. Hindi siya Diyos. Ako ang Diyos. Yung ganun si Duterte. Diba? O eto pa, mga kababayan, dagdagan natin. Puro representante po ito. O, ha? O dito po sa For the First Couple FB page. O, kilala po natin ito. No? Salamat po, kabayan. No? Ito po, press release ng mga mambabatas. Ha? Sino ito? Yan, si Dionisio nga. Ha? Yung nagsabi dito. Pero gusto kong ipakita dito, basahin natin yung sinabi ni Representative J.J. Suarez ng Quezon. Ha? For Deputy Speaker David J.J. Suarez, he referred to the statement of the PSG. O sabi ng PSG, proprotektahan namin siya. That there is ample protection for the Vice President. Number 1, I think the PSG has issued a statement that there should be no concern regarding the protection of the Vice President. Number 2, I've been following the issue at based naman po sa statement ng PNP. May basis po sila doon sa recall order. Oh, tama! Diba? I'm sure the PNP and the PSG will be steadfast in making sure that nothing untoward will happen. So it's nothing more than that. I think, we're just making a mountain out of molehill. Correct! Yan po si Tamilmil. Kasi feeling niya, dahil nga siya ay Duterte, entitled siya, no? Para siyang bata, lahat ng sasabihin niya, kakampihan siya. Not this time, bitch. Diba? Oh. Si Ace Barbers naman, no? Sinagot si Bongo. Dahil nga daw po, pati daw si Bongo binawasan ng security. Ano ang sabi ni Ace Barber sa kanya? Mabuti pa siya, may security. For us politicians who travel from one province to another, minsan naman po, nagko-coordinate tayo sa local police eh. We cannot bring along all the police force to guard you everywhere you go, di ba? Hindi dapat ganon. Kaya nga dapat yung ganong kultura, mawala yun eh. Because as the PNP has stated, mas kailangan ng visibility ng police doon sa mga area where crimes are prevalent, where crimes are nangyayari. Ngayon, securing politicians is also one of the tasks of the PNP. But in this case, we cannot tag along. Everybody want to tag along everywhere we go. Kung mababasan tayo, so be it. Ang importante, ang ating Pangulo, ang BC, ang ating Chief Justice, ang ating under the Constitution, sila lang po ang may allowed na merong ganyang klaseng mga security escorts. So, ayun po, sabi ni Ace Barber. Pero, hindi ganon karami. Diba? Kasi anong gusto mo? Sa'yo lang lahat ng polis? Anong gusto mo? Manduhan mo ang polis? Hindi pwede.
Kasi pag ganyan, no, tulad nung sinasabi niya, pinili nung mga tatay niya, nang galing pa sa tatay niya yung mga pulis, alam na, nasaan ang loyalty? Nasaan ang magiging loyalty ng mga yan pag hinawakan sila? Di po ba tama mali? Nakakagago. Ay, mga animal talaga. Eto, huling-huling quote card. Ano ang sabi ng isang poet writer? Hindi pala political analyst. Ito, makadilaw ito. Si Jerry B. Gracio. Gracio kay BP Sara. Puro statement, walang action. Ayan, may open letter ka pa kahapon, may statement na naman ngayon. Araw-araw na lang may pa-statement si Sara. Hindi tungkol sa mga binagyo at binaha, hindi tungkol sa mga problema ng bayan, tungkol lahat sa kanya. Ayon! Nakuha mo! Ginoong Jerry Griseo, nakuha mo ang gusto nating tumbukin. It's all about her. Walang statement sa mga binaha. Walang statement tungkol sa problema ng bayan. Lahat tungkol sa kanya o sa pamilya niya. Ganon. Selfish. Buwisit. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.